Isa sa mga kalsada sa Pilipinas na nababalot ng samot saring kwento ng kababalaghan at urban legends. Ito ay ang Daang Hari. Kilala ito bilang isang mahaba at madilim na daan, lalo na nung wala pa itong masyadong ilaw at puro damuhan ang paligid. Dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang haka-haka at testimonya ng mga nakakatakot na karanasan. Isa sa pinaka-popular na kwento sa Daang Hari ay ang tungkol sa maitim na sedan. Ayon sa alamat, mayroong isang itim na kotse na lumalabas sa gitna ng gabi sa winding roads ng Daang Hari. Hinahamon nito ang mga driver sa isang karera at ang sino mang matalo ay sinasabing minulto ng mga anino at bumubulong na boses sa kanilang panaginip. Ang driver ng sedan at ang kasama nito ay pinaniniwala ang multo ng isang mag-asawang nasawi sa isang aksidente sa kalsadang iyon. Bukod sa itim na sedan, meron ding kwento ng isang lady in white na gumagala sa Daang Hari. Madalas daw itong nakikita sa tulay, nakasuot ng puting damit. May mga nagsasabing naririnig nila ang mga bulong at nakakaranas ng biglaang paglamig ng temperatura kapag nasa tulay. Mayroon ding mga nakakakita sa kanyang refleksyon sa salamin ng kotse kahit walang ibang tao sa sasakyan. Sinasabing ang espiritu niya ay isang babaeng namatay sa aksidente o biktima ng digmaan at naghahanap ng kasama. Isang dating tapunan ng bangkay ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kinakatakutan ng Daang Hari ay ang bulong-bulungan na noong 1980s. Ito ay nagsilbing tapunan ng mga bangkay ng biktima ng pagpatay at panggagahasa. Ang madilim na kasaysayan na ito ay nagbigay ng lalim sa reputasyon ng kalsada bilang pinagmumultuhan. Pinaniniwalaan na ang mga kaluluwa ng mga nasawi ay gumagala pa rin sa lugar at kung minsan ay lumalapit sa mga nabubuhay, marahil ay humihingi ng tulong upang makahanap ng katarungan. Iba pang nakakatakot na pangyayari. Marami ring locals at motorista ang nag-uulat ng iba pang uri ng paranormal activity. Tulad ng mga hindi maipaliwanag na tunog, mga anino na bigla na lang nagpapakita at nawawala, mga pakiramdam ng pangamba o hindi, kapanatagan habang dumadaan sa mga liblib na bahagi ng daan, isang faceless hitchhiker na sinasabing sumasakay sa mga sasakyan o naglalakad sa tabi ng kalsada. Sa kabila ng pagiging abala na ngayon ng Daang Hari na may iba't ibang establishment at subdivision, ang mga kwentong ito ay patuloy na nananatili at nagbibigay ng kakaibang misteryo sa isa sa mga pangunahing kalsada sa Cavite. Gusto mo ba ang ganitong kwento? Halika at magsubaybay sa akin at para sa mga susunod na kwentong kababalaghan.